Kasama ko na po ngayon si Dr. Ann Villalobos. Balik scientist po siya. At siya ay mula po, syempre, nasa Amerika po siya. Balik scientist ng DOST, Program Department of Science and Technology. At siya po ay nag-explore ng indigenous plants para po sa non-alcoholic fatty liver disease cure. Pag-usapan po natin yan. Nako, napaka-interesting na topic. Magandang araw po, Ma'am Ann. Magandang araw, magandang umaga po naman. Oo, alam niyo si Ma'am Anna kasi nasa Amerika siya. Siyempre ibang oras doon. At ang tunay na pangalan ni Ma'am Ann is Annabel din yan eh. Annabel Villalobos. Ako rin po, Ma'am Ann, Annabel din. Pero Bell lang po ako. Kayo po Annabel ay... ka rin? Yes, opo, Annabel po ako. Pinaikli lang po ako sa radio name Bell. So kayo po pinaikli naman sa DOST Dr. Ann. Ayan ha. Pero parehas kaming Annabel. Yes, that's right. Oo, syempre, ang meaning ng That's good. Annabel, sabi ng mga eksperto, beautiful. Thank you. Ayan. Okay, ma'am. Pinatawa talaga si ma'am. Iba yung oras dyan eh. Anong oras dyan, ma'am? Para sa kapakanan ng ating mga ka-Eat Connect na. Dr. 11:36 p.m. Oh, di ba? gabi dito 11:36 ng ngayon. gabi. Dito naman ay 11:36 ng umaga. So, ganon kasipag ang ating Dr. Ann. Doc Ann. So, Doc Ann, without further ado, ano ba yung non-alcoholic fatty liver po? Para sa kaunawaan, kamalayan ng ating pong mga taga-subaybay. Awareness. Go. Well, simply, ang non-alcoholic fatty liver disease or NAFLD ay sakit sa atay Yes. because of the accumulation or deposition ng fats or taba sa atay. Or technical term ng fat dito is lipid. So kung nangyayari yun, yung function ng liver na para mag-filter ng mga pagkain and drink that you do, hindi mangyayari. At saka supposedly also when you take your medication, pinifilter din yun. Pati yung mga hindi sinasadya na mga toxin sa pagkain at saka from the blood. And ang important na function ng atay ay para mag-produce ng apdo that helps in the digestion. So yun ang incidence nito mataas, including sa Philippines, although there is no new study sa Philippines ng NAFLD. Ayun. Pero ma'am, meron po akong na-interview ng doktor about this non-alcoholic fatty liver. Interesado na po ngayon, talagang inaaral na po nila ngayon kasi po medyo tumataas ang prevalence rate, ang insidente po ng mga Pilipino na nadadiagnose na non-alcoholic fatty liver disease. Meron pong kataasan ng insidente. Ayan. So, bakit po? Ano po ba ang sanhe? Sabi po kasi dun sa aking nabasa as a background, yung diabetes po at obesity sa buong mundo, isa po ito sa nagiging cause. Tama po ba, Dr. Ann? Tama. Doc Ann? Yeah, tama yun. At saka sa Asia, hindi lang obesity or diabetes yung cause ng NAFLD. Pati na yung mga lean people sa Asia. Kahit payat ka, pwede kang may NAFLD. Yun ang less na diagnose. Okay. That's why kailangan talaga yung biomarker na tinitest para kahit payat ka, pag may mga other indications na may problema ka sa liver, kailangang ititest yun kaagad. Kasi pag matagal na dinidetect at saka acted upon, mag-result ito sa liver inflammation, liver cirrhosis, which is a permanent damage to the liver, and then liver sarcoma, which is cancer. Yun ang delikado talaga. Kahit in a short period of time mangyari yun. At saka tumataas worldwide because of the diet, because people become non-sedentary, hindi nag-exercise, parang ganon. So, sa ngayon, wala pang drug in the market na approved for
non-alcoholic fatty liver disease. Minamanage lang ngayon. Ayun. So, ma'am, meron po kayong ginagamit na halaman para kontrahen, labanan ang naturang sakit. Paano niyo po sinimulan ang pag-aaral sa halamang ito at proven na po ba, ma'am? Hindi pa approved. Gumagawa pa kami. Actually, ang umpisa namin sa marami kaming halaman na discover sa Mindanao kasi may importante na grupo who is really responsible for protecting and conserving biodiversity in Mindanao. Ito yung Center for Biodiversity Research and Extension in Mindanao in Central Mindanao University or CEBRIM. Yung mga halaman na ito na found out namin, karamihan sa kanila go-to medicine ng mga indigenous people or katutubo sa Mindanao na they live in the forest near the mountains. So, isa ito during sa focus group discussion with them. Nagsasabi sila na ito for this indication, for that one, and so on. May mga tanim nga na para sa lahat na indication. So that's why kailangan na pag-aralan ito. At saka at the same time, we do a lot of extensive literature search. Kung ano ba itong mga tanim na to, napag-aralan na ba sila, ano pa ba yung potential, at saka naturally, if we wanted to discover drugs and so on and bring it to the market, kailangan talaga, yun ang unmet medical or clinical need. Na yung hindi pa may drug for that. Just like for NAFLD, wala pang drug na approved for that. Ayun. So itong mga halaman, marami kaming collection na characterized na. Yung iba, partially characterized and so on. Pero yung pinaka-importante talaga na magawa ng high-throughput screening with validated assay for NAFLD. Yun ang importante. Yun ang importante. Okay, segue naman tayo sa pagiging balik scientist mo po, Doc Ann. Kailan pa po kayo na-involve, nasama sa balik scientist program ng DOST, ma'am? I started my balik scientist program stint in 2012. Wow. I worked for Johnson & Johnson for 18 years and I opted for an early retirement in order to give back to the Philippines. So that was in 2012. Wow. And then almost every year or every other year, I go back to the Philippines with another stint of balik scientist. So practically now, I think this is my ninth, stint. And actually, I'm on break, on vacation right now. That's why I'm here in the U.S. Wow. And go back to the Philippines again for another phase of my stint in September. Opo. Curiosity lang, Doc Ann, bakit po ninais nyo na ma-involve sa balik scientist program ng DOST? Ano po ba yung naidulot po nito sa inyo, yung being a balik scientist po? As a balik scientist, I gained expertise in the US. Nag-aral ako ng PhD dito, nag-postdoc, tapos in a drug company for many years, naging quality expert sa Johnson & Johnson for all their drug submissions, biotech drug submissions. And I wanted to do the same thing, bring my expertise to the Philippines. Kasi iniisip ko, I'm already an expert in the US for drug submissions and drug development. But the Philippines need me there. Ang dami namang experts sa Amerika. Correct. So that's why I started to become a balik scientist. And ang balik scientist program, napaka structured ng program in a way na hindi ka magproblema. You can connect with any other organizations in the Philippines. Although I have a host. I have two hosts actually, the Philippine FDA and Central Mindanao University. But I can also help other organizations in the Philippines. So yun ang maganda kasi palagi naman talagang may problema sa science, technology, and innovation. Totoo. At saka hindi yun magawa ng isang tao lang. So I wanted to give back to the Philippines by contributing to
whatever it is in science, technology, and innovation. Wow. So yun ang drive ko talaga. Wow! Ay, nakaka-touch, ma'am, ang inyong binanggit. Let's give him a round of applause, ma'am, na giving back talaga. Napaka-importante niyan, di ba? So, ma'am, meron din pong curiosity dito Yung tungkol po sa insekto, ma'am. Diba? Okay. Ano po ba yung tungkol sa insekto? Ito lang po ay curious po si Mr. Lyndon Plantilla. Ayan. Thank you, Oh Lyndon. yeah, he asked me to. Okay. Okay. Itong insekto na ito is a beetle. Yes. It's named Metapocertus villaloboscae. Actually, this is an insect na nakita sa shrub plant along the riverine ecosystem ng Mount Kabunulan sa Mount Hamiguitan Range, which is a UNESCO Heritage Wildlife Sanctuary in Surup, Governor Generoso, Davao del Sur. Okay. Isa sa mga pinaka-diverse at complicated na beetle genera. Dr. Romeo Patano Jr., who uncovered this beetle in Mount Hamiguitan, named it after me for my help and support sa researches sa SIBRIM in Central Mindanao University. And thank you, Romeo, for honoring me for that. I'm really honored Yes. Opo. to have a beetle named after me. Opo. At saka, ma'am, kinocongratulate namin kayo. Jonas, meron bang picture si ma'am dyan? Nakalagay congratulations. Meron dyan, pakitingnan mo nga sa Telegram kasi gusto kong i-congratulate si Doc Ann, ha? Nabasa ko yan Alam niyo po, ma'am, bago po ako mag-interview sa inyo, nag-research po ako tungkol sa inyo Ipakita lang natin, Jonas, yung congratulations na poster. Nandyan yan, Jonas. Sa iyong Telegram. Okay, ma'am, alam niyo ba napakaraming nanonood sa Facebook Live natin. Ayan. Thank you. Very interesting topic. Miyaka Angela, thank you so much for watching. Reynaldo de la Vega, thank you so much. Roderick Maborang Tarayo, thank you so much for the heart na binibigay mo sa amin ni Doc Ann. At sabi naman ni Sister Noime Lakap, great Sunday po, mga ka-Eat Connect na. Thank you so much, Tristan Wyatt Gulay. Maraming salamat. At maraming salamat, Gwen. Gwen Isabel Jacob. Nako, nasa Amerika ka na ba, Gwen? Hello po, Ma'am Bel Surara. Watching po ako ngayon from Davao City. Mayong buntag, Dadabaweños. Meron po kaming Radyo Agila sa Davao, DXED 1224 kHz. Lyndon Plantilla, good morning. Mga ka-Eat Connect na, thank you so much. Ayan, ma'am, ang dami po nilang natututunan. Nakita mo na, Jonas, yung poster. Pakikita lang natin. I-flash lang natin sa screen para makita ni Doc Ann. O, diba? Sandali lang po, ha? Thank you. Ayan po. Congratulations po, Doc Ann. Ayan po, Salamat. Ayan. Meron pang isa, Jonas, yung mas latest. Meron pa dyan. Sa Telegram mo, pakicheck lang. Ma'am, thank you so much for your time. Ito pa po yung tanong sa inyo. Tungkol po sa non-alcoholic fatty liver. Ongoing po daw ba ang inyong pag-aaral? Pananaliksik po, ma'am? Yes, ongoing pa yun. At saka, we have done some preliminary studies, but the important one is to determine the potency using a validated assay. Yun talaga yung aming objective na marami kaming tanim pero pipiliin namin yung talaga yung very promising in a way na ma-develop siya, focused development, and then bring it to the market. Ayun. Sir Milier Umbanya Danyol ko, thank you so much po for watching. Wow, ma'am, ang daming nanonood sa inyo. Wells Volante, na-curious sila doon sa non-alcoholic fatty liver. Vice Kanda. Wow, thank you po. 3 hearts sa atin. Ayan, maraming salamat. So, ang tanong naman dito, ma'am, ni Dodi de la Cruz from Quezon City, nag-text siya. Pakitanong nga po,
sino-sino po ba yung maaring dapuan nitong sakit na ito? Yung marami sa Philippines, Aha. yung mga obese patients, Yan. yun ang may diabetes, Nako. mataas yung incidence sa NAFLD sa Mm-mm. kanila. Mm-mm. Pero huwag nating kalimutan yung mga lean people Mhm. kasi pwede din na may NAFLD sila, hindi lang obese or Mm-mm. overweight. Ayan, meron pa Common yun sa Asia. Ayan, meron pang tanong si Ma'am, si Tita Esperanza Tan, sabi niya, Bel, pakias nga, anong halaman yung gamit nila? Ano po bang halaman yung ginagamit nyo Ah, sa pananaliksik po? Para, marami kaming halaman na ah, 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 ginagamit. Yung iba doon ferns, yung iba shrub, Aha. at saka marami. Hindi ko lang ma-reveal one by one as of now. Opo. Pero Pero ma'am, maraming tanim. ayan, congratulations Dr. Annabel Villalobos, National Academy of Science and Technology. Wow, member ng NAS si ma'am. Okay, nakakatuwa naman, katutuwa naman. At kasama niyo pa ma'am si Doc Jimmy Montoya, ang Executive Director Yes. ng PCHRD. Ng Wow. PCHRD. Yes Oo. po, ayan. So, in the interest of time, ma'am, ano po ang nais mong banggitin? Pero may isa pang tanong dito si Nanay Zenny Miranda Ang tanong niya, nakakamatay ba ang non-alcoholic fatty liver? Ayun, gusto nilang malaman. Ah, Doc. per se, hindi nakakamatay. Ayan. Pero pag hindi na-treat siya, Mm-mm. mag-lead into liver cirrhosis and then cancer, liver Ayun. cancer. Ayun. So, liver cirrhosis and liver cancer, nakakamatay yun. Pag hindi naagapan, ano, ma'am? Yeah, pag hindi naagapan at saka mabilis yung pag-transform niya into liver cirrhosis, mga 3 years lang. Ayan. So, kailangan talagang maagapan kaagad. Kung hindi, pupunta doon at saka maging cancer, Ayan. liver cancer. Ayan. Ito, ma'am, text So, po sa ngayon, wala pang Wala pa. drug. So, Wala pa. minamanage lang. Ayun. Wala pang drugs, minamanage lang, di ba, Doc Ann? Okay. Ito naman, text ni Norma Salcedo. Nakikinig ako, Bel, sa radyo. Ganda ng mga binanggit ni Doc Ann. Pakias nga sa kanya, being a balik scientist ba ay masaya? Ayun, oh. Yeah, masaya because you can meet all the other scientists from the Filipino scientists and other scientists from other countries from different parts of the world. Iba-iba yung expertise. Aha. Yung nakakasaya talaga, doon mo malaman na ang daming Filipino from abroad, na they were trained abroad, Mhm. tapos bumalik sa Philippines para magtulong. Wow. So namimit mo at this time because usually we do not know who are these people. But as a balik scientist, we meet them in many meetings, in many organizations, and parang pag nakita mo, nagaling siya ng abroad, balik scientist din pala siya. Oo. So marami din kagaya ko na nag-give back to the Philippines. Yes. Oh, So yun talaga, Yes. we have to be thankful on that, na iniisip pa rin namin yung Philippines. Yan. Thank you talaga sa DOST Balik Scientist Program, di ba, ma'am? Oh yeah. Opo. Si Ma'am Ruby Garay. Miss Ruby Garay, maraming salamat from La Union. Naimbag nga bigat. Kada kayo amin. Diba? Ma'am kayo, anong dialect nyo, ma'am, nung nandito kayo sa Pilipinas? Ilonggo at saka Cebuano kasi I Ayan. worked in Bukidnon. Yan, ma'am. Pwede So I kayong... know Cebuano. Yes, pwede kayong bumati sa Cebuano, sa inyong wika. Ma'am, meron kaming Radyo Agila Cebu, DYFX 1305, Maayong Buntag. Kayo po, paano nyo babatiin ang ating mga kababayan sa Cebu? Maayong buntag sa inyo tanan sa Cebu, and I'm so happy that you are listening in Radio Agila. Yan. And palagi kayong magiging malusog and happy, healthy and happy. That is really leading to a good life. Wow. So,
Parang nakalimutan ko na yung Cebuano. Thank you so much Doc Ann Villalobos, DOST Balik Scientist. Baka may nais ka pa pong batiin dito sa Pilipinas at maging dyan sa inyong bansa. Sige po, na nasa Amerika kayo. I'd like to greet Central Mindanao University who host me Yes. in my Balik Scientist program since 2012 Opo. and allowed me to help them and support their researches. Pati pa yung mga faculty and student development, Opo. fellowships, scholarships, Opo. and so on. Opo. And sa mga friendship nila, si Dr. Flor Faye Acma, yung director ng SIBRIM, Mhm. Dr. Alan Dargantes, VP of Research and Development and Extension, yung president ng CMU, current Mhm. president, si President Ibalye, yung pinaka-importante sa SIBRIM, si academician Victor Amoroso. Aha. Yun talaga yung partner ko from the beginning. And so as Dr. Fulgen Coritico, Lani Mendicillo, and many others sa Central Mindanao University. Pati sa UP, yung professor ko, si National Scientist Lourdes Cruz, Mhm. ang very kaibigan ko, si Yes. Giselle Concepcion, Mhm. Al Serafica, and others. Mhm. And dito sa US, yung mga kaibigan ko who studied with me at the University of Cincinnati Mhm. and University of Pennsylvania, they know exactly what I'm doing in the Philippines. Yan. Because I left the country, I leave the country 2 to 3 times a year. Aha. And whenever I come back here, we have lunch together and they are excited also what I'm Yeah. doing in the Philippines. Thank you, ma'am. Ma'am, pagbalik niyo sa Pilipinas, sana makarating kayo o makapunta kayo, makadrop by kayo dito sa aming station, Net25 Radyo Agila. Sure. Thank you so much, Belle. Yes po. Annabelle ka rin pala. Yes po, Annabelle po. Thank you, Dr. Ann Villalobos, DRC Balik Scientist. Stay safe, stay healthy po. God bless.